Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang tala pa ring magniningning. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa taong akala mo'y hinding-hindi ka sasaktan. Paano ka babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay biglang gumuho? 5 taon na ang nakalipas, ngunit para kay Luningning Solana, ang alaala ng gabing iyon ay sariwa pa rin. Tila isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon ng mga Monte Carlo, kasabay ng pagbuhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa langit. Ngunit sa loob ng malawak na kusina, abala si Luningning sa paghahanda ng hapunan. Ang amoy ng mainit na sinigang na baboy ay pumupuno sa hangin, isang pamilyar na samyo ng pagmamahal at tahanan. Habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawang si Raja, marahan niyang hinaplos ang kanyang sinapupunan. 5 buwan. 5 buwan na niyang dinadala ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang magiging unang apo ng pamilya Monte Carlo. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Isang masayang pamilya sa piling ng lalaking kanyang pinakamamahal. Narinig niya ang ugong ng sasakyan sa labas. Nandyan na siya, bulong niya sa sarili, puno ng pananabik. Mabilis niyang inayos ang sarili at sinalubong ang pinto. Ngunit hindi lang si Raja ang bumaba mula sa sasakyan. Kasunod nito ang kanyang biyenan, ang respetado at kinatatakutang patriarch ng pamilya, si Don Apo Agusan Monte Carlo. At sa likod nila, tila isang anino sa dilim, ay ang babaeng matagal na niyang kinutuban, si Mayona Legaspi, ang anak ng kasosyo sa negosyo ng mga Monte Carlo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Luningning. Isang kaba ang biglang dumagan sa kanyang dibdib. Raja, Don Apo, anong meron? Walang emosyon ang mukha ni Raja. Dumiretso ito sa sala at umupo. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Si Don Apo Agusan ang humarap sa kanya. Ang mga mata nito'y malamig. Tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Luningning. Simula ng matanda sa isang boses na nagtataglay ng kapangyarihan. May kailangan kayong pag-usapan ni Raja. Bumaling si Luningning sa kanyang asawa, naghahanap ng kasagutan. Ngunit nanatiling tikom ang bibig nito. Sa halip inilapag ni Raja ang isang folder sa ibabaw ng lamesa at itinulak ito palapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Luningning. Divorce papers. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Ang mga salita ay tila mga bubog na sumusugat sa kanyang pandinig. Ano to, Raja? Nagbibiro ka ba? Sa wakas, nagsalita si Raja. Ngunit ang bawat salita ay tila patalim. Hindi ako nagbibiro, Luningning. Tapos na tayo. Pakakasalan ko na si Mayona. Isang tila nakakalokong nangiti ang gumuhit sa labi ni Mayona. Isang nangiti ng tagumpay. Pero bakit? Hikbi ni Luningning habang ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang anak natin. Paano ang anak natin? Dito na sumingit si Don Apo Agusan. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Kailangan ng Monte Carlo Empire ang pagsasanib pwersa sa mga Legaspi. Isang desisyon sa negosyo, Luningning. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Negosyo? Hindi makapaniwalang ulit ni Luningning. Ang buhay namin, ang pamilya natin, negosyo lang para sa inyo? Tumingin siya kay Raja. Nagmamakaawa. Raja, sabihin mo sa kanila, mahal natin ang isa't isa, di ba? Tumayo si Raja. Sa unang pagkakataon, tinignan niya si Luningning sa mata. Ngunit walang pagmamahal doon, tanging lamig at pagwawalang bahala. Patawad, Luningning, pero mas mahalaga ang pamilya ko, ang apelyido ko. Parang gumuho ang mundo ni Luningning. Ang lahat ng pinaniwalaan niya ay kasinungalingan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang tanging yaman
na natitira sa kanya. Hindi, hindi ninyo to magagawa sa akin, sa anak ko. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Don Apo Agusan, isang tunog na yumanig sa kaluluwa ni Luningning. Lumapit ito sa kanya, at sa isang tinig na puno ng lason, ibinulong ang mga salitang wawasak sa kanya habang buhay. Ang dugo ng mga Monte Carlo ay hindi pwedeng dumaloy sa isang anak ng kung sino-sino lang. Hindi ka karapat-dapat. At ang bata, sa sinapupunan mo, ay hindi kailanman kikilalanin ng pamilyang ito. Iyon na, ang huling dagok. Sa utos ng Don, kinaladkad siya ng mga security guard palabas ng mansyon, ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa gitna ng rumaragasang ulan, itinapon siya sa labas ng gate na walang anumang dala, kundi ang basag na puso at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinubukan niyang tumayo. Lumingon siya at nakita ang papalayong ilaw ng sasakyan. Hinabol niya ito na dadapa, sumisigaw sa pangalan ni Raja. Raja, maawa ka. Huwag mo kaming iwan. Ngunit ang sasakyan ay nagpatuloy lang. Tinalsikan siya ng putik na tubig, tila isang basura sa tabi ng daan. Napaluhod si Luningning sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng walang tigil na ulan. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo, lahat ay humalo sa pait na kanyang nararamdaman. Ang init ng kanyang mga luha ay kasabay na pumapatak sa lamig ng ulan sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ang tanging lakas na kanyang pinanghahawakan. Anak, nandito lang si nanay, nandito lang ako. At sa gitna ng unos at kadiliman, unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang lakas na kanyang pinipilit ay biglang nawala. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman niyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang kamay ang nakalahad sa harap niya, isang kamay mula sa isang estranghero na nakatayo sa ilalim ng isang payong, nag-aalok ng tulong sa gitna ng kanyang pagkawasak. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ginawa ni Luningning ang Paris na kanyang kanlungan at paaralan. Bawat patak ng luha ay ginawa niyang inspirasyon. Bawat piraso ng basag niyang puso ay binuo niya muli. Hindi para maging tulad ng dati, kundi para maging isang obra na mas matibay at mas makinang. Ngayong gabi, ang Maynila naman ang kanyang entablado. Huminto ang isang makintab na itim na sasakyan sa harap ng Grand Ballroom ng isang 5-star hotel. Agad na nagkagulo ang mga photographer. Ang mga flash ng kanilang kamera ay tila mga bituing nag-uunahan sa kalangitan. Nang bumukas ang pinto, isang sapatos na may takong na pinalamutian ng diamante ang unang lumabas. At sumunod ang babaeng nagmamay-ari nito. Siya si Luningning Solana, ngunit hindi na siya ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang suot niyang emerald green gown ay yumayakap sa kanyang perpektong hubog. Ang buhok niya ay nakapusod sa isang eleganteng ayos at sa kanyang leeg, isang kwintas na siya mismo ang gumawa, isang phoenix na tila muling isinilang mula sa abo, nagawa sa mga nagbabagang fire opal at diamante. Ang kanyang paglakad ay may bigat at grasya, bawat hakbang ay may kumpiyansa, ang mga bulungan sa paligid ay humanga. Siya na ba yon? Ang sikat na designer ng Sinagtala Jewels? Grabe ang ganda niya. Sa isang sulok ng ballroom, natigilan si Raja Monte Carlo. Hawak niya ang isang kopita ng champagne, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng kakapasok lamang. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. 5 taon. Pero ang imahe ni Luningning ay hindi kailanman nabura sa kanyang isipan. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay iba. Mas maganda, mas matatag, at may isang aura ng kapangyarihan na hindi niya kailanman nakita noon. Sa tabi niya, naramdaman ni Mayona ang pagbabago sa kanyang asawa. Sinundan niya ang tingin nito at ang kanyang muka ay agad na umasim. Siya? Bulong ni Mayona, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Raja. Anong ginagawa ng babaeng yan dito?
Ang inggit at galit ay agad na gumuhit sa kanyang perpektong mukha. Hindi sumagot si Raja. Nananatili siyang tulala. Maya-maya, tinawag na sa entablado ang panauhing pandangal ng gabing iyon. Buong kumpiyansang umakyat si Luningning. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing kinang ng mga alahas na kanyang nilikha. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang aking pinakabagong koleksyon, ang Pagbangon. Isang video presentation ang nagsimula sa malaking screen, ipinapakita ang mga alahas na may disenyong hango sa kalikasan. Isang bulaklak na sumisibol mula sa bitak na lupa, isang paru-parong lumalabas sa kanyang cocoon, isang tala na nagniningning sa pinakamadilim na gabi. Ang bawat piraso sa koleksyong ito, pagpapatuloy ni Luningning, ay simbolo ng pag-asa, isang paalala na kahit gaano tayo kadalas masaktan, masira o iwanan sa dilim, palaging may pagkakataong bumangon muli. Na ang ating mga peklat ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi testamento ng ating katatagan, dahil ang tunay na ningning ay hindi nakikita kapag maliwanag ang paligid. Ito'y mas nakakasilaw kapag nagmumula sa abo. Ang kanyang mga mata ay sinadyang lumingon sa direksyon kung nasaan sina Raja at Mayuna. Isang saglit lang yon, ngunit sapat na para iparating ang isang mensaheng sila lang ang nakakaintindi. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Luningning sa entablado sa saliw ng malakas na palakpakan. Dumiretso siya sa karamihan, nakikipag-usap sa mga kliyente at kaibigan. Alam niyang papalapit na ang sandaling hindi maiiwasan. At nangyari nga ito. Habang naglalakad siya patungo sa powder room, hinarang siya ng mag-asawang Monte Carlo. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang hangin sa paligid nila ay biglang bumigat. Si Luningning ang unang bumasag sa katahimikan. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ginoo at Ginang Monte Carlo, isang karangalan. Ang bawat salita ay may bahid ng sarkasmo. Nanigas ang panga ni Raja. Ning. Sa loob-loob ni Luningning, kumukulo ang isang bulkan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala ng gabing iyon ay nagbalik. Ngunit sa labas, siya ay isang nagyayelong karagatan, kalmado, hindi matinag. Tinalikuran niya sila. Walang balak na ipagpatuloy ang usapan, ngunit para sa kanya, tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, habang papalabas siya ng hotel at naglalakad sa tahimik na parking lot, isang boses ang pumigil sa kanya. Luningning, maghintay ka. Si Raja, tumakbo ito para habulin siya. Humarap si Luningning, ang pagod at inis ay bakas na sa kanyang mukha. Ano pa ang kailangan mo, Raja? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Tungkol sa atin, tungkol sa anak natin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Luningning. Ang tapang ng lalaking ito. Matapos ang 5 taon ng pananahimik. Walang tayo, Raja. Matagal mo nang winakasan iyon. Pero ang anak ko, giit ni Raja, may karapatan ako sa kanya. Kailangan nating pag-usapan. Ang anak nating lalaki. Doon, sa huling mga salitang yon, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Luningning. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit at galit na kanyang kinimkim. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Una sa lahat, wala kang alam sa kanya. Pangalawa, dagdag niya, ang bawat salita ay tila isang sampal. Hindi siya lalaki. At ang panghuli na siyang tuluyang nagpaguho sa natitirang pag-asa ni Raja. At hindi siya atin. Akin siya. Tinalikuran ni Luningning si Raja na nanatiling nakatayo roon. Tulala. At hindi makapagsalita. Sumakay siya sa kanyang sasakyan
At mabilis itong pinaharurot. Iniwan ang lalaking minsan niyang minahal sa gitna ng dilim, tulad ng ginawa nito sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Ang umaga, pagkatapos ng gabi ng pagtutuos, ay dapat sanang payapa. Sa kanyang modernong penthouse na tanaw ang buong syudad, humihigop ng mainit na kape si Luningning habang pinapanood ang kanyang pinakamamahal na yaman. Si Sinaya, ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae, ay masayang naglalaro sa sahig. Ang tawa nito'y musika sa pandinig ni Luningning. Ang maliit na anghel na ito, ang kanyang naging lakas, ang kanyang naging mundo sa loob ng 5 taon. Para sa kanya, ibinuwis niya ang lahat. Para sa kanya, bumangon siya mula sa pagkalugmok. Ang kanilang katahimikan ay binasag ng tunog ng doorbell. Isang delivery man ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Sa pagbasa pa lang niya ng pangalan ng nagpadala, Monte Carlo Law Firm, isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay na pinunit niya ang selyo. Sa loob, naroon ang mga dokumentong formal at malamig, ngunit ang bawat salita ay tila punyal na tumatarak sa kanyang puso. Isang petisyon para sa kustodya. Binasa niya ang mga paratang. Ina na pabaya. Inuuna ang karera kaysa sa kapakanan ng anak. Kawalan ng kakayahang magpalaki ng bata sa isang kompletong pamilya. Bawat kasinungalingan ay mas masakit kaysa sa nauna. Ginamit nila ang kanyang tagumpay laban sa kanya. Pinalalabas na ang pagtatrabaho niya para bigyan ng magandang buhay si Sinaya ay isang uri ng kapabayaan. Nabitawan niya ang mga papel. Ang mga ito'y nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Gusto niyang sumigaw, magwala. Paanong nagkaroon sila ng lakas ng loob? Ang mga taong nagtaboy sa kanya na parang hayop noong siya'y nagdadalang tao, ngayon ay gustong kunin ang nag-iisang liwanag sa kanyang buhay. Mommy, are you okay? Tanong ng maliit na boses ni Sinaya na lumapit sa kanya at niyakap ang kanyang binti. Yumuko si Luningning at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Tila takot na may biglang aagaw dito. Okay lang si Mommy, anak. Okay lang. Ngunit sa kanyang isip, isang digmaan na ang nagsisimula. Hindi siya papayag. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang si Yaya Kanlungan, nakahanap siya ng pangalan. Isang pangalan na bukang bibig sa mundo ng abogasya. Isang alamat. Attorney Bantayog Di Maculangan. Sabi nila, hindi pa raw natatalo sa korte. Sabi nila, kasing tigas daw ng bato. At sabi nila, napakamahal. Walang halaga ang pera para kay Luningning. Ang kaligtasan ng kanyang anak ang nakataya. Kinabukasan, pumasok si Luningning sa opisina ng Di Maculangan Law. Ang lugar ay malinis, organisado, at walang anumang personal na gamit. Walang mga litrato ng pamilya, walang mga palamuti. Tanging mga libro ng batas na nakahanay na parang mga sundalo. Ito ang kaharian ng isang taong nabubuhay para sa luhika, hindi para sa emosyon. At sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Bantayog Di Maculangan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang suot niyang suit ay tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila binabasa hindi lang ang mga dokumento sa harap niya, kundi pati na rin ang kaluluwa ng taong kanyang kaharap. Walang bakas ng ngiti o anumang emosyon sa kanyang mukha. Mrs. Solana, bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at formal habang iwinawagayway ang kamay patungo sa upuan sa harap niya. Inilatag ni Luningning ang petisyon sa mesa. Gusto ko silang labanan. Gusto kong makuha ang pinakamahusay. Kinuha ni Bantayog ang mga papel at binasa ito ng mabilis ngunit masusi. Bawat paggalaw niya ay kalkulado. Malakas ang kanilang pinansyal na kakayahan. Ang pangalang Monte Carlo ay may bigat sa lipunan. Sasabihin nilang kaya nilang ibigay sa bata ang lahat ng hindi mo kayang ibigay.
na ibibigay ko ang lahat ng kailangan ng anak ko. Giit ni Luningning. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig sa galit. Pagmamahal, Kalinga, isang bagay na hindi kailanman mabibili ng pera nila. Ang pagmamahal ay hindi ebidensya sa korte, Mrs. Solana. Malamig na sagot ni Bantayog. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Kailangan natin ng katotohanan, pruweba, mga testimonya. Napuno na si Luningning. Ang pagiging malamig at propesyonal ng lalaking ito ay parang binabaliwala ang sakit na kanyang nararamdaman. Attorney Di Maculangan, sabi niya, ang kanyang boses ay mariin at puno ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa ari-arian o pera. Ito ay tungkol sa aking anak. 5 taon na ang nakalipas, itinapon nila ako sa gitna ng ulan na dala-dala ang batang ito sa aking sinapupunan. At ngayon, babalik sila para kunin siya na parang isa lamang bagay na pag-aari nila? Hindi ako papayag. Lalaban ako hanggang sa huli kong hininga. Sa wakas, ibinaba ni Bantayog ang mga papel. Tinitigan niya si Luningning ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang kislap sa mga matang yon. Hindi awa, kundi isang bagay na mas malalim. Respeto. Tahimik siya ng ilang sandali. Tila tinatantiya ang babaeng nasa harap niya. Nakita niya hindi lang ang isang mayamang kliyente, kundi isang inang handang gawin ang lahat. Isang leonang handang ipaglaban ang kanyang supling. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige. Isang salita lang yon, pero para kay Luningning, iyon ang pinakamahalagang salita na narinig niya sa buong linggo. Tumayo si Bantayog at inilahad ang kanyang kamay. Nang abutin ito ni Luningning, naramdaman niya ang isang pambihirang kapanatagan sa likod ng matigas na pagpisil nito. Maghanda ka, Mrs. Solana, sabi ni Bantayog. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon, tila isang general na naghahanda para sa isang labanan. Ang kasong ito ay magiging mahirap at madugo. Ang mga Monte Carlo ay hindi magdadalawang isip na gumamit ng maruruming paraan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila sinusubok ang kanyang katatagan. Handa ka na ba para sa isang digmaan? Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga puso ay hinuhusgahan sa pamamagitan ng mga papel at ebidensya. Para kay Luningning, ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa kabilang panig, nakaupo ang pamilya Monte Carlo. Si Don Apo Agusan na may mapanuring tingin, si Raja na hindi makatingin sa kanya ng diretso, at si Mayona na nagtataglay ng isang nangiti ng kumpiyansa na nagpapainit ng kanyang dugo. Sa kanyang tabi, si Bantayog Di Maculangan ay isang estatwa ng kalmado. Ang kanyang muka ay hindi mababakasan ng anumang emosyon, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa bawat salitang binibitawan sa korte. Siya ang kanyang kalasag. Ang unang isinalang sa witness stand ay si Mayona Legazpi Monte Carlo. Sa suot niyang puting bestida, sinubukan niyang magmukhang isang anghel, ngunit ang lason sa kanyang mga salita ay hindi maitatago. Si Luningning. Mula pa noong una, alam ko nang hindi si Raja ang tunay niyang mahal, kundi ang pera ng pamilya. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Lagi siyang abala sa kanyang mga ambisyon, sa kanyang mga plano. Si Raja, na uhaw sa pagmamahal, ay unti-unti niyang itinutulak palayo para siyang inabandona sa sarili niyang pamamahay. Naramdaman ni Luningning na kumuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Ang tanging ambisyon niya noon ay ang maging isang mabuting asawa at ina. Nagpatuloy si Mayona. Ngayon ay nakatuon na sa kasalukuyan. At ngayong may anak na sila, ano ang ginagawa niya? Palaging nasa ibang bansa
para sa kanyang negosyo ng alahas. Iniiwan ang bata sa mga yaya. Anong klasing ina ang mas uunahin pa ang ningning ng diamante kaysa sa ningning sa mga mata ng sarili niyang anak? Bawat salita ay isang dagok. Gusto niyang tumayo at isigaw ang katotohanan. Ngunit isang marahang pagtap ng kamay ni Bantayog sa kanyang braso ang pumigil sa kanya. "Huminahon ka," bulong nito. "Ako ang bahala." Pagdating ng recess, lalong gumuho ang mundo ni Luningning. Nagkalat sa internet ang mga artikulo mula sa mga tabloid na halatang bayad. Jewelry Queen, mas pinili ang karera kaysa sa secret na anak. Pamilya Monte Carlo nag-aalala para sa kapakanan ng apo. Ang kanyang pribadong buhay ay ginawang isang sirko para pagpiestahan ng publiko. Nang bumalik sila sa sesyon, oras na ni Bantayog para magtanong. Magalang siyang tumayo. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat sa buong silid. "Ginang Monte Carlo," simula niya sa isang kalmadong tinig. "Binanggit ninyo na si Ginang Solana ay naging pabaya bago pa man sila maghiwalay ni Ginoong Raja dahil sa kanyang mga ambisyon. Tama po ba?" "Oo," may kumpiyansang sagot ni Mayona. "Maari niyo bang sabihin sa korte kung ano ang partikular na ambisyon o negosyo na ito?" Nag-alinlangan si Mayona ng isang segundo. Ang kanyang mga plano, ang kanyang pagiging materialistiko. Naglakad si Bantayog palapit sa witness stand. Hawak ang isang folder. Ayon sa records ng DTI, ang Sinagtala Jewels ay itinatag ni Ginang Solana sa Paris. 6 na buwan, matapos siyang palayasin ng pamilya Monte Carlo. Bago ang insidenteng iyon, wala siyang anumang negosyo o trabahong nakapangalan sa kanya. Itinaas ni Bantayog ang kanyang tingin mula sa mga papel at tinitigan si Mayona ng diretso. "Kaya Ginang Monte Carlo, paano niya napabayaan ang kanyang asawa para sa isang negosyong hindi pa man niya naitatayo? O inabando na ang kanyang anak para sa isang karerang sinimulan lamang niya dahil kailangan niyang itaguyod ang bata ng mag-isa?" Natigilan si Mayona. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. "Ako," ang ibig kong sabihin. Hindi na siya pinatapos ni Bantayog. "Wala na po akong karagdagang tanong, Your Honor." Isang maliit na tagumpay. Ngunit alam ni Luningning na ito ay simula pa lamang. Kinagabihan, sa opisina ni Bantayog, napapaligiran sila ng mga bundok ng dokumento. Ang tensyon ng maghapon ay bumalot pa rin kay Luningning. Paano nila nagagawang matulog sa gabi? Tanong niya. Ang kanyang boses ay pagod. Ang magsinungaling ng ganoon sa harap ng lahat? Dahil para sa kanila, isa itong laro, Luningning. Sagot ni Bantayog. Habang binabasa ang isang dokumento, tinawag siya sa kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon. Isang laro ng kapangyarihan at gagawin nila ang lahat para manalo. Inabutan siya nito ng isang tasa ng mainit na kape. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng mga papel. Sa sandaling iyon, nakita ni Luningning ang lalaki sa likod ng abogadong walang talo, isang taong seryoso, nakatuon at sa di malamang dahilan, nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Nagsimulang umusbong ang isang propesyonal na pagtitiwala, isang mahalagang sinulid ng koneksyon sa gitna ng kaguluhan. Hating gabi na nang umalis si Luningning, dala ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Naiwan si Bantayog sa kanyang opisina, muling binabasa ang mga testimonya. Ang isip niya'y abala sa pagbuo ng susunod na hakbang. Nang bigla, isang puting sobre ang dahan-dahang isinilid sa ilalim ng pinto ng kanyang opisina. Kumunot ang kanyang noo. Tumayo siya at pinulot ito. Walang pangalan, walang anumang marka. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang mga litrato. Hindi ito mga litratong pang-iskandalo. Mas malala pa, mga litratong kuha mula sa malayo. Si Luningning na masayang itinutulak si Sinaya sa duyan,
Sa isang parke, si Luningning na sinusubuan ng kanyang anak ng ice cream, mga pribadong sandali, mga sandaling nagpapakita na sila'y pinagmamasdan at sa ilalim ng mga litrato, isang maliit na papel na may dalawang salitang nakasulat sa makinilya. Umatras ka na. Nanigas ang panga ni Bantayog. Nawala ang lahat ng bakas ng kalmado sa kanyang mukha. Ito ay hindi na lamang isang kaso. Isa na itong direktang banta. At ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata ay lalong nag-alab. Ang mga litrato sa kanyang mesa ay tila mga multo. Hindi na alis sa isip ni Bantayog ang banta na kanyang natanggap. Ang kanyang dugo ay nanlamig. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng mag-inang pinangakuan niyang pro-protektahan. Ang kasong ito, na nagsimula bilang isang propesyonal na hamon, ay unti-unti nang nagiging personal. Bago siya umalis ng syudad, dumaan siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, isang tahimik na sementeryo sa labas ng bayan. Tumayo siya sa harap ng dalawang simpleng puntod na magkatabi. Gregorio de Maculangan, Isagani de Maculangan, ang kanyang lolo at ama, ang mga pangalang binura ng kasakiman ng iba. Itay lolo, bulong niya sa hangin. Sinimulan ko na po. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Hindi ito panunumpa ng isang abogado, kundi ng isang anak na naghahanap ng hustisya. Hindi niya mapigilang isipin si Luningning, ang imahe ng babae sa korte, sugatan ngunit hindi sumusuko, ay bumaon sa kanyang alaala. Alam niyang, sa mga oras na ito, pinapatay siya ng mga artikulong nagkalat online. Labag sa kanyang kalooban, iminaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa penthouse nito. Naabutan niyang nakaupo si Luningning sa sofa. Tulala. Hawak ang isang tablet. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Mukha siyang pagod. Hindi mo dapat binabasa yan, sabi niya sa malumanay na boses. Nag-angat ng tingin si Luningning, ang kanyang mga matay pagod. Paano ko hindi babasahin? Ito ang sinasabi nila tungkol sa akin. Ito ang ipinapakain nila sa isip ng hukom. Umupo si Bantayog sa tapat niya. May distansya ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Mga kasinungalingan. At ang mga kasinungalingan ay may maiiksing paa. Madaling patumbahin. Pero habang tumatagal, nakakasakit sila. Sa isang iglap, nawala ang abogadong walang kinikilingan. Ang nakita ni Luningning ay isang lalaking may pag-aalala. Lumapit si Bantayog at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos, ngunit nagdala ito ng kakaibang bigat at init. Nag-ayos na ako ng security para sa iyo at kay Sinaya, sabi niya. Hindi sila makakalapit sa inyo. Tumingin si Luningning sa kanyang mga mata. Salamat tayo. Ang pagtawag niya sa palayaw nito ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa pagitan nila. Isang sandali ng katahimikan, isang sandali ng pag-unawa na higit pa sa relasyon ng kliyente at abogado. Kinabukasan, naglakbay si Bantayog patungo sa probinsya ng Laguna, sa isang maliit na baryo kung saan ang hangin ay sariwa at ang oras ay tila bumabagal. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ipinagtanong niya ang isang pangalan. Manggorio, isang matandang magsasaka na dating kanang kamay ng kanyang lolo. Natagpuan niya ito sa isang maliit na kubo sa gilid ng isang palayan. Ang matanda ay payat. Ang balat ay kulubot na sa sikat ng araw at sa bigat ng panahon. Nang ipakilala ni Bantayog ang kanyang sarili, ang mga mata ng matanda ay nanlaki sa gulat at takot. Di Maculangan, nanginginig na sabi ni Manggorio. Buhay ka. Buhay ang isang Di Maculangan. Kailangan ko po ang tulong ninyo, sabi ni Bantayog. Kailangan kong malaman ang totoong nangyari sa lupain ng aming pamilya. Umiling ang matanda. Ang takot ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi.
delikado. Ang mga Monte Carlo, sila'y mga demonyo. Papatayin ka nila, tulad ng ginawa nila sa... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Kaya nga po ako narito, mariing sabi ni Bantayog. Para sa hustisya, para sa ama ko, para kay Lolo Gregorio. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang lolo ang nagpabago sa lahat. Nakita ni Mang Gorio sa mga mata ni Bantayog ang parehong determinasyon ng matandang di makulangan. Matapos ang mahabang katahimikan, tumayo ang matanda at may kinuha mula sa ilalim ng sahig na kawayan. Isang lumang baul na kahoy. Bago mamatay ang lolo mo, ipinagbilin niya ito sa akin, sabi ni Mang Gorio. Sabi niya, ibigay ko lang sa isang taong may dugo ng di makulangan at puso ng isang mandirigma. Binuksan ni Bantayog ang baul. Sa loob, naroon ang mga lumang dokumento, ang orihinal na titulo ng lupa, mga resibo, at isang notarized na kasulatan ng bentahan na halatang pineke ang pirma ng kanyang lolo. Ito na ang pruweba. Ngunit may isa pang bagay sa ilalim. Isang maliit na itim na notebook, ang diary ng kanyang ama. Nang akmang aalis na si Bantayog, hinawakan ni Mang Gorio ang kanyang braso. Ang mga mata ng matanda ay puno ng isang babala. Mag-iingat ka, iho, sabi nito. Ang boses ay isang bulong. Ang kahon na yan. Yan ang bagay na sinubukang protektahan ng iyong ama hanggang sa kanyang huling hininga. Huwag mong maliitin ang mga Monte Carlo. Sila ay mga demonyo na nagaanyong tao. Ang tagumpay nila sa korte ay nagbigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit alam ni Luningning na ang ahas ay mag-iiba lang ng balat at muling tutuklaw. Hindi siya nagkamali. Isang hapon, habang abala siya sa isang mahalagang pulong kasama ang isang dayuhang mamumuhunan sa lobby lounge ng isang hotel, naramdaman niyang may mali. Ang kliyente niyang si Mr. Chen ay profesional, ngunit ang lokasyon ng kanilang pag-uusap ay tila masyadong bukas at lantad. Sa kalagitnaan ng kanilang diskusyon, isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanyang atensyon. Oh my goodness! Luningning darling, ikaw pala yan! Si Mayona. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa, may dalang mga shopping bag at may isang ngangiting kasing tamis ng lason. Nagkikita rin pala kayo dito? Small world, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng malisya habang tinitignan si Mr. Chen mula ulo hanggang paa. Napakunot ang noo ni Luningning. Mayona, nagpupulong kami. Ay pasensya na, hindi ko sinasadyang makaistorbo, sabi niya, ngunit hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap, isang flash ng kamera ang sumilaw mula sa di kalayuan. Napatayo si Luningning sa gulat. Ano yon? Paparazzi siguro, kibit balikat ni Mayona. Sikat ka na kasi darling. Ngumiti ito nang matagumpay bago tuluyang umalis. Agad na kinabahan si Luningning. Ang lahat ay planado. Isang bitag. Kinabukasan sa korte, ang kanyang pinakamasamang pangamba ay nagkatotoo. Ang abogado ng mga Monte Carlo ay mayabang na nagpresenta ng isang set ng mga litrato bilang Exhibit C. Ipinakita sa malaking screen ang mga kuhang iyon, mga litratong kinunan mula sa anggulong nagmumukhang sobrang lapit nila ni Mr. Chen. Isang kuha kung saan hawak niya ang kamay nito habang tinatanggap ang isang dokumento. Ngunit pinalabas na tila isang romantikong haplos. Isang kuha kung saan tumatawa sila na pinalabas na tila isang malanding paggangiti. Your Honor, sabi ng abogado, ito po ba ang imahe ng isang nagluluksa at responsableng ina o imahe ng isang babaeng abala sa pakikipag-date sa kung sino-sinong lalaki habang ang kanyang anak ay nasa bahay? Nanlamig ang buong katawan ni Luningning, ang dumi ng kanilang laro. Hinanap ng kanyang mga mata si Bantayog na nanatiling kalmado, tila hindi natitinag. Mayroon po ba kayong masasabi dito, Attorney Di Makulangan? Tanong ng hukom. Tumayo si Bantayog
Hawak ang isang USB flash drive. Mayroon po, Your Honor. Sa katunayan, nagpapasalamat po kami sa kabilang panig sa pagbubukas ng paksang ito. Isinaksak niya ang drive sa laptop. Ang mga litrato ay madaling manipulahin, lalo na kung may masamang intensyon ng kumukuha. Ngunit ang video? Ang video ay nagsasabi ng buong katotohanan. Ipinakita sa screen ang CCTV footage mula sa hotel. Malinaw na ipinakita nito ang buong pulong, ang propesyonal na distansya nila ni Mr. Chen, ang presensya ng assistant nito, at ang bawat kilos na nagpapatunay na ang lahat ay tungkol sa negosyo. At ang pinakamahalagang bahagi, kitang-kita sa video si Mayona na nakatayo sa isang sulok, pasimpleng sumisenyas sa photographer bago ang kanyang sorpresang paglitaw. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa buong courtroom. Si Mayona, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay namutla na parang isang multo. Ang kanyang plano ay sumabog sa sarili niyang mukha. Base sa ebidensyang ito, Your Honor, pagtatapos ni Bantayog, malinaw kung sino ang tunay na may motibong manira at kung sino ang tunay na biktima. The defense rests its case on this matter. Nang magdeklara ng recess ang hukom, ang mukha ni Luningning ay basang-basa na ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa at pasasalamat. Gabi na nang ihatid siya ni Bantayog pauwi. Tahimik ang biyahe, tanging ang tunog lang ng malakas na ulan sa labas ang maririnig. Ang bigat ng maghapon ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Salamat, basag ni Luningning sa katahimikan. Salamat tayo. Iniligtas mo na naman ako. Trabaho ko yon, simpleng sagot niya. Ngunit hindi nito inaalis ang tingin sa daan. Hindi, giit ni Luningning. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Ipinaglaban mo ako. Naniwala ka sa akin kahit na ang lahat ay ginawa nila para magmukha akong masama. Itinigil ni Bantayog ang sasakyan sa tapat ng gusali. Sa wakas, humarap ito sa kanya. Ang mga ilaw mula sa dashboard ay nagbigay ng anino sa kanyang matipunong mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Dahil naniniwala ako sa iyo, Luningning, sabi niya sa isang boses na mas malalim at mas personal kaysa sa dati. Mula pa noong una, ang ulan sa labas ay tila humina at ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Luningning. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang umikli. Dahan-dahan, inilapit ni Bantayog ang kanyang mukha. Hindi ito mabilis. Hindi ito agresibo. Ito ay isang tanong, isang paanyaya. At sumagot si Luningning sa pamamagitan ng hindi pag-atras. Nang maglapat ang kanilang mga labi, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang halik ay malambot at marahan sa simula. Isang pagsubok, isang pag-amin ng mga emosyong matagal nang tinatago sa likod ng mga legal na dokumento at mga pagdinig sa korte. Ito ay isang halik ng pasasalamat, ng tiwala, ng pangako ng isang alyansang mas matibay pa sa bakal. Ito ang halik na nagbago sa lahat. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Walang salitang kailangan. Sa isang tingin, nagkaintindihan na sila. Ngunit sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyan, may isang pares ng matang nag-aapoy sa galit. Nakita ni Raja Monte Carlo ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang kanyang panga ay naninigas. Ang babaeng minsan niyang pag-aari. Ang babaeng itinapon niya ay nasa mga bisig na ng ibang lalaki. At sa puso niya, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan ang muling nabuhay. Hindi pag-ibig, kundi isang mapanirang pagseselos. Ang halik na yon ay dapat sanang isang simula. Ngunit para kay Bantayog, ito ay isang paalala ng bigat na kanyang dinadala. Habang minamaneho niya ang sasakyan palayo sa gusali ni Luningning, ang tamis ng sandaling iyon ay napalitan ng pait ng kanyang konsensya. Paano siya makapagtatayo ng isang relasyong nakabatay sa isang malaking kasinungalingan?
Ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Luningning ay isang mamahaling diamante at alam niyang sa oras na malaman nito ang katotohanan, ang diamanteng iyon ay maaaring maging abo. Ngunit mas gugustuhin niyang siya ang bumasag nito kaysa hayaang iba ang gumawa. Kailangan nitong malaman. Kailangan nitong malaman mula sa kanya. Kinabukasan, sinundo niya si Luningning. Hindi sa korte ang kanilang punta. Saan tayo pupunta tayo? Nagtatakang tanong ni Luningning. Napapansin ng ibang ruta na kanilang tinatahak. May meeting ba tayo na hindi ko alam? May kailangan akong ipakita sa'yo. Seryosong sagot ni Bantayog. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang pagdinig sa korte. Naglakbay sila palayo sa magulong syudad, patungo sa isang tahimik na probinsya na tila iniwanan na ng panahon. Huminto sila sa harap ng isang abandonadong bahay na bato. Ang dating puting pintura nito ay natuklap na. Ang mga bintana ay basag at ang hardin na minsae ay maganda ay nilamon na ng matataas na damo. Ito ay isang anino ng nakaraan, isang monumento ng pagkawasak. Bakit? Bakit tayo nandito? Kinakabahang tanong ni Luningning habang bumababa sila ng sasakyan. Hindi sumagot si Bantayog. Sa halip, inakay niya si Luningning papasok sa bakuran, patungo sa isang lumang puno ng mangga na nakatayo pa rin sa gitna ng kapabayaan. Dito ako naglalaro noong bata pa ako. Panimula niya, ang kanyang boses ay malayo. Tila bumabalik sa isang panahong matagal nang lumipas. Ang bahay na ito ang tahanan ng pamilya ko. Kumunot ang noo ni Luningning. Pamilya mo? Akala ko. Ang buong akala ng lahat. Pagputol niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luningning. At sa mga mata niyang iyon, nakita ni Luningning ang isang sakit na hindi niya pa kailanman nakita. Ang pangalan ko ay Bantayog di Makulangan. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Ang lolo ko, si Gregorio di Makulangan, ang orihinal, na may-ari ng lahat ng lupain kung saan nakatayo ngayon ang kalahati ng imperyo ng mga Monte Carlo. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang hangin ay tila biglang nawala sa kanyang mga baga. Inilabas ni Bantayog mula sa kanyang sasakyan ang lumang baul na kahoy na ibinigay ni Mang Goryo. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang mga ebidensya, ang pekeng kasulatan, ang totoong titulo, at ang diary ng kanyang ama. Pilit na binili ni Don Apo Agusan ang lupain sa murang halaga, pero hindi pumayag ang lolo ko. Pagpapatuloy niya sa pagkukwento. Kaya gumawa sila ng paraan. Pineke nila ang pirma niya. Nang lumaban ang lolo ko, namatay siya dahil sa atake sa puso. Isang malaking kasinungalingan. Ang tatay ko, halos pabulong na niyang sabi, itinuloy niya ang laban. Nakahanap siya ng mga ebidensyang ito. Ngunit isang gabi, habang pauwi mula sa kanyang abogado, nabangga ang sinasakyan niya. Isang aksidente. Patay. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Luningning. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo at ang larawang kanyang nakikita ay isang larawan ng kadiliman at pagtataksil na higit pa sa kanyang naranasan. Ngunit kasabay ng awa ay isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya kay Bantayog. Ang kanyang isip ay nagliliyab sa isang napakasakit na tanong. Kaya mo tinanggap ang kaso ko? Nanginginig niyang tanong. Ang lahat ng ito, ang pagtulong mo sa akin, ginamit mo ba ako? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang ihip ng hangin sa mga tuyong dahon. Tumingin si Bantayog sa kanya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maikukubli. At sa wakas, sumagot siya sa isang tinig na basag sa katotohanan. Oo, sa simula, yun ang plano. Gumuho ang mundo ni Luningning sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking hinalikan niya kagabi, ay may sariling agenda pala.
Ang sakit ay mas matindi kaysa sa pagtataksil ni Raja dahil sa pagkakataong ito, hindi niya ito inaasahan. Pero nagbago ang lahat nang makilala kita, Luningning. Mabilis na dugtong ni Bantayog. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang mga braso nito. Nakita ko ang sakit na pinagdaanan mo, ang katapangan mo. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa pamilya ko. Para na rin ito sa'yo. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Totoo yon. Umiling si Luningning habang ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Inalis niya ang pagkakahawak ni Bantayog. Ang kanyang puso ay nagkalat sa sahig at hindi na niya alam kung aling piraso ang totoo at kung alin ang peke. "Huwag," sabi niya sa basag na tinig. "Huwag mo akong hawakan." Lumayo siya. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Humarap siya kay Bantayog sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at pagkalito. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. At sa mga salitang iyon, tinalikuran niya si Bantayog. Iniwan niya itong nakatayong mag-isa sa gitna ng mga guho ng kanyang nakaraan, habang ang relasyong akala nila'y nagsisimula pa lang ay gumuho na rin. Ang mga araw pagkatapos ng pag-amin ni Bantayog ay isang malaking dagat ng pagkalito. Nakakulong si Luningning sa kanyang penthouse. Ang bawat sulok ay tila nangungusap tungkol sa pagtataksil. Ang tiwalang kanyang ibinigay, na minsan lang niyang ipinagkaloob pagkatapos ni Raja, ay muling nadurog. Paulit-ulit niyang tinitignan ang pangalan ni Bantayog sa kanyang telepono. Nais niyang tumawag. Nais niyang isumbat ang lahat. Ngunit kasabay nito, isang bahagi sa kanya ang nagsasabing kailangan niya ang kanyang abogado. Kailangan siya ng kaso niya. Ngunit paano siya magtitiwala sa isang taong ang pundasyon ng pagtulong ay nakatanim sa sarili nitong paghihiganti? Sinubukan niyang tawagan ang opisina nito, ngunit laging ang sekretarya ang sumasagot. "Nasa labas po si attorney, ma'am." Ang bawat hindi nasasagot na tawag ay nagdaragdag sa pader na namamagitan sa kanila. Dumating ang araw ng susunod na pagdinig. Pumasok si Luningning sa korte na mag-isa. Ang pagkawala ni Bantayog sa kanyang tabi ay isang malaking senyales ng kahinaan at alam niyang nakikita ito ng mga Monte Carlo. Ang ngiti sa mga labi ni Mayona ay mas malawak kaysa dati. Nagpresenta ang kanilang abogado ng isang bagong testigo. Isang babaeng pamilyar kay Luningning. Si Aling Nena, isa sa mga dating yaya ni Sinaya na umalis dahil sa isang personal na emergency. Nang umupo si Aling Nena sa witness stand, umiiyak ito. "Hindi ko na po kaya ang konsensya ko." Simula niya sa nanginginig na boses. "Mahal na mahal ko po si Sinaya, pero lagi po akong nag-aalala para sa kanya." "Bakit ka nag-aalala?" tanong ng abogado ng mga Monte Carlo. "Si Ma'am Luningning po. Lagi po siyang wala sa sarili. May mga gabi pong naririnig ko siyang umiiyak sa kanyang kwarto. May mga araw na hindi siya kumakain. Minsan, nakikita ko po siyang nakatulala lang, hawak ang isang bote ng alak." Pagsisinungaling ng babae, ang kanyang mga luha ay tila totoo. "Natatakot po ako na baka sa sobrang stress niya ay mapabayaan niya si Sinaya o mas malala pa." Kasinungalingan. Hindi napigilang sigaw ni Luningning na patayo. "Hindi yan totoo. Binayaran niyo siya." "Order in the court!" sigaw ng hukom. Ang pagsigaw ni Luningning na dulot ng desperasyon ay nagmukha lamang kumpirmasyon ng kanyang instabilidad. Sa mata ng korte, siya ay nasa isang bitag at bawat pagpalag niya ay lalong nagpapahigpit dito. Wala si Bantayog para tumutol. Wala si Bantayog para mag-cross-examine. Wala siyang kalasag. Wala siyang sandata. Pagkatapos ng testimonya, nagdeklara ang hukom. Ang kanyang mga salita ay malamig at formal. Bawat isa ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Luningning.
para sa kapakanan at seguridad ng bata, habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon sa mental na kalagayan ng ina. Ang pansamantalang kustodya ni Sinaya Solana ay ipinagkakaloob sa kanyang ama, si Ginoong Raja Montecarlo, epektibo agad-agad. Ang tunog ng martilyo ay tila isang putok ng baril na bumasag sa natitirang lakas ni Luningning. Hindi maaari. Sa labas ng courtroom, ang pinakamasakit na eksena sa kanyang buhay ay naganap. Lumapit si Raja, kasama ang mga court officer. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. "Mami!" Bulong ni Sinaya mahigpit na yumayakap sa binti ni Luningning. "I don't want to go. I want to stay with you, Mommy." Lumuhod si Luningning, hinahaplos ang mukha ng kanyang anak, habang ang sarili niyang mundo ay gumuho. "Anak, saglit lang to, okay? Babalikan ka ni Mommy. Pangako. Be a good girl for your papa, okay?" Ang huling mga salita ay hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig. "No, Mommy!" Umiiyak na sigaw ni Sinaya habang dahan-dahan itong kinukuha ni Raja. Iniabot ni Luningning ang kanyang anak. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw, lumalaban. Ang pakiramdam ng pagkawala ng mainit na yakap ng kanyang anak ay isang pisikal na sakit. Tila tinatanggalan siya ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Pinanood niya silang maglakad palayo. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luha. Ang maliit na anyo ni Sinaya na lumingon sa huling pagkakataon at sumigaw ng mommy ay isang imaheng susunog sa kanyang alaala habang buhay. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaupo siya sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Wala nang natira. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, at ngayon, ang kanyang anak, lahat ay kinuha sa kanya. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng kanyang basag na paghikbi ang pumupuno dito. Nang biglang, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Puno ng pag-aalala at pagsisisi. Luningning. Nag-angat siya ng tingin. Si Bantayog. Nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Huli na. Nakita niya ang pagkawasak sa mga mata nito. Nakita niya ang babaeng sinumpaan niyang poprotektahan. Ngayon ay durog sa kanyang harapan. Lumuhod siya. Hindi na alintana ang mga taong dumadaan. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng pagsisisi. "Patawad, Luningning. Patawarin mo ako." Ngunit hindi sumagot si Luningning. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Hindi pa tapos ang laban," mariing sabi ni Bantayog. Hinawakan ang kanyang mga balikat. Sinusubukang ibalik ang apoy na nawala sa kanyang mga mata. "Narito na ako. Hindi kita iiwan. Luningning, tumingin ka sa akin. Hindi pa tapos ang digmaan. Maniwala ka sa akin." Dinala ni Bantayog si Luningning palayo sa malamig na sahig ng korte at sa katahimikan ng kanyang opisina. Inabutan niya ito ng isang basong tubig, ngunit nanatili itong nakatingin sa kawalan. Ang mga matay walang buhay. Ang bawat paghinga niya ay mababaw. Tila isang kandilang malapit nang maubusan ng hangin. Umupo si Bantayog sa tapat niya, hindi bilang abogado, kundi bilang isang taong may pinakamalaking pagsisisi. "Kasalanan ko to," sabi niya sa isang boses na puno ng sakit. "Dapat ay hindi kita iniwan. Dapat ay nilunok ko na lang ang pride ko at kinausap ka. Luningning, patawad." Sa unang pagkakataon mula nang matapos ang pagdinig, gumalaw si Luningning. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga matay mapula at maga. "Bakit ka bumalik?" tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Tapos na ang lahat. Natalo na tayo." "Hindi," mariing sagot ni Bantayog. "Hindi pa tapos hanggat hindi natin sinasabi. Oo, nasaktan kita. Ginamit ko ang kaso mo sa simula para sa sarili kong dahilan
at habang buhay kong pagsisisihan yun. Pero ang laban mo ngayon, laban ko na rin. Ang hustisya para sa pamilya ko at ang hustisya para sa'yo at kay Sinaya. Iisa na lang sila. Tumayo siya at binuksan ang lumang baul na kahoy. Inilatag niya sa mesa ang lahat ng ebidensya laban sa mga Monte Carlo, ang mga titulo, ang pekeng kasulatan, at ang diary ng kanyang ama. Ito ang mga sandata natin, sabi niya. Hindi pa natin nagagamit ang lahat. Tinitigan ni Luningning ang mga lumang papel. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na minsan na ring nag-alab sa kanya. Bago ito pilit na pinatay ng araw na yon. Naisip niya si Sinaya. Ang umiiyak na mukha nito habang kinukuha palayo sa kanya. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang nagyeyelong galit. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Ano ang plano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit mayroon ng bigat. Mayroon ng bakal. Isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Bantayog. Ang plano ay lumaban. Ang sumunod na mga araw at gabi ay ginugol nila sa loob ng opisina. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ang bumalot sa kanila. Binalikan nila ang lahat. Bawat dokumento, bawat testimonya, bawat kasinungalingan. Muli silang naging isang team na pinag-isa hindi ng romansa, kundi ng iisang layunin. Ang pabagsaki ng imperyo ng kasinungalingan ng mga Monte Carlo. Habang binabasa ni Bantayog ang diary ng kanyang ama, isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit. Celso Magsaysay, ang dating personal accountant at kanang kamay ni Don Apo Agusan, ang taong bigla na lang nagretiro at nawala pagkatapos ng aksidente ng kanyang ama. Siya, bulong ni Bantayog. Siya ang huling barahan natin. Sa mansyon ng mga Monte Carlo, ang tagumpay ay walang tamis. Nakaupo si Raja sa kanyang malawak na opisina, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Mula sa siwang ng pinto, naririnig niya si Sinaya na nag-iisang naglalaro sa kanyang silid. Walang tawa, walang sigla. Pumasok si Mayona, dala ang isang baso ng wine. Finally, atin na ang bata. Ang susunod na hakbang ay siguraduhing mapunta sa atin ang kontrol sa mana niya mula kay Luningning. Hindi umimik si Raja. Nakita mo ba siya? Tanong niya. Sino? Si Luningning. Malamang umiiyak yon sa isang sulok. Walang pakialam na sagot ni Mayona. Hindi, sabi ni Raja. Si Sinayaya, nakikita mo ba kung gaano siya kalungkot? Mag-a-adjust din yan, sabi ni Mayona. Ang mahalaga, nasa atin na ang kailangan natin. Tinalikuran niya ito, walang interes sa nararamdaman ng bata o ng kanyang asawa. Naiwan si Raja sa kanyang mga iniisip. Ito ba ang pamilyang sinira niya ang lahat para mabuo? Isang pamilyang binuo sa luha ng isang bata at sa kasakiman ng isang babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Samantala, natunton ni Bantayog ang tinitirhan ni Mang Celso sa isang liblib na bayan sa Batangas. Isang matandang lalaki na nabubuhay sa takot ang humarap sa kanya. Wala akong alam, paulit-ulit na sabi ng matanda. Alam niyo po ang lahat, mariing sabi ni Bantayog. Ipinakita niya ang isang litrato ng kanyang ama. Ang taong ito ay pinagkatiwalaan kayo. Pinatay nila siya. At ngayon, isang ina naman ang gusto nilang sirain. Hahayaan niyo na lang po ba silang magpatuloy? Matapos ang mahabang pag-uusap, ang konsensya ni Mang Celso ay nanaig. Pumayag siyang tumestigo. Sa wakas, hawak na nila ang kanilang alas. Gabi bago ang huling pagdinig, ang pag-asa ay muling nabuhay sa puso ni Luningning.
Naghahanda na sila ni Bantayog para sa kinabukasan. Handa ka na ba? Tanong ni Bantayog. Handa na, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag. Tumunog ang telepono ni Bantayog. Ito ang security detail na inatasan niyang magbantay kay Mang Celso. Attorney, sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Bakit? Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Bantayog. Wala na po siya dito. Kanina pa po namin siya hindi makita. Ang mga gamit niya, wala na rin. Para pong bulang naglaho. Nabitawan ni Bantayog ang telepono. Ang pag-asa na kanilang inipon ay biglang gumuho. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkagapi. Nakuha na nila siya. Ang kanilang huling baraha ay nawala. Ang huling araw ng pagdinig ay may dalang bigat ng isang pinal na hatol. Pagpasok pa lang ni Luningning at Bantayog sa korte, ramdam na nila ang aura ng pagkatalo. Ang kanilang huling alas ay nawala. At ang kumpiyansa sa mukha ng pamilya Monte Carlo ay tila isang insulto sa kanilang nawawalang pag-asa. Umupo si Luningning. Ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo. Tinitigan niya si Raja. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya. Sa tabi nito, si Mayona ay naglalaro sa kanyang mamahaling pulseras, habang si Don Apo Agusan ay nakaupong tila isang haring naghihintay na lang sa koronasyon ng kanyang tagumpay. Nagsimula si Bantayog sa kanyang huling argumento. Inilatag niya ang mga ebidensya ng pandaraya sa lupa, ang diary ng kanyang ama, ang kwento ng pamilyang Dimakulangan. Ngunit gaya ng inaasahan, madali itong pinabulaanan ng abogado ng kabilang panig. Your Honor, ang mga ito ay mga lumang papel na walang matibay na basihan. Sabi ng abogado, mga akusasyong walang testigo, mga salitang walang pruweba. Bawat salita ay isang dagok. Ramdam ni Luningning ang unti-unting paglamon ng dilim. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pinaglaban ay mauuwi lang sa wala. Nakita niyang tumingin sa kanya si Bantayog. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi ito pagsuko. Ito ay determinasyon. Tumayo si Bantayog. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Your Honor, the defense calls one final witness to the stand. Napuno ng bulungan ng courtroom. Sino pa? Ang lahat ay akala tapos na. Huminga ng malalim si Bantayog. Tila inihahanda ang sarili para sa isang pagsabog. Tumingin siya sa kabilang panig. Ang kanyang mga matay nakapako sa iisang tao. We call Ginoong Raja Monte Carlo. Kung ang isang karayom ay nahulog sa sahig, maririnig ito sa sobrang katahimikan na biglang bumalot sa korte. Lahat ay natigilan. Si Luningning ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Mayona ay napanganga. Ang kanyang mukhay puno ng gulat. Si Don Apo Agusan ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit. Nakatitig kay Bantayog na tila isang traidor. Objection, Your Honor. Sigaw ng abogado ng mga Monte Carlo. This is highly irregular. Overruled, sabi ng hukom. Ang kanyang interes ay biglang nabuhay. Ginoong Monte Carlo, please take the stand. Nanginginig na tumayo si Raja. Bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay tila isang mabagal na paglalakbay patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Umupo siya, hindi makatingin kahit kanino. Lumapit si Bantayog. Hindi siya nagtanong tungkol sa lupa o sa pera. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan siyang naglabas ng isang maliit na bagay, isang luma at medyo marumi ng stuffed toy na pagong. Itinapat niya ito kay Raja. Ginoong Monte Carlo, mahinahong tanong ni Bantayog. Nakikilala niyo po ba ito? Tumingin si Raja sa laruan. Ito si Popo, ang kanto mo. Ang paboritong laruan ni Sinaya, ang tanging bagay na kayakap nito tuwing gabi bago matulog. Ang bagay na naiwan nito sa bahay ni Luningning. Tumango si Raja, hindi makapagsalita.
Hinahanap po ba niya ito gabi-gabi? Tanong ulit ni Bantayog. Muling tumango si Raja. Isang butil ng pawis ang pumatak mula sa kanyang noo. Ang huling tanong ko, Ginoong Monte Carlo, sabi ni Bantayog. Ang kanyang boses ay bahagyang lumakas, puno ng bigat. Mula nang kunin ninyo siya, naging masaya po ba ang anak ninyo? Doon na bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Raja sa paligid ng kanyang konsensya. Ang tanong ay isang punyal na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Umiling siya at kasabay nito, isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi, sagot niya sa basag na tinig. Hindi siya masaya. Gabi-gabi, umiiyak siya. Hinahanap niya ang mami niya. Hinahanap niya si Pau Pau. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga matay puno ng luha at pagsisisi. At pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ama. Isang tingin ng pagsuway sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang testimonya ni Aling Nena, binayaran namin siya. Ang mga litrato, plano ni Mayona. Ginawa namin ang lahat para siraan siya. Raja, tumigil ka! Sigaw ni Mayona. Ngunit huli na ang lahat. Ang baha ay nagsimula ng umagos. At ang lupa ng mga dimakulangan, pagpapatuloy niya, ninakaw ng pamilya ko. Pineke ng tatay ko ang pirma. At ang pagkamatay ng ama ni Attorney Dimakulangan. Hindi yon aksidente. Ipinag-utos iyon ng ama ko. Isang malakas na dagundong ang maririnig sa buong courtroom. Ang revelasyon ay isang bombang sumabog. Winawasak ang pangalan at dangal ng mga Monte Carlo sa isang iglap. Hindi na nakatiis si Don Apo Agusan. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay kulay ube sa galit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Itinuro niya ang kanyang anak. Ang kanyang matay nag-aapoy sa puot. Taksil. Iyon ang huling salita na lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at walang buhay siyang bumagsak sa sahig. Nagsimula ang kaguluhan. Ilang linggo pagkatapos ng araw ng paghuhukom, ang katahimikan ay muling bumalik sa buhay ni Luningning. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng pag-iisa. Ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ang unang araw na muli niyang nayakap si Sinaya ay isang sandaling hindi niya kailanman malilimutan. Walang malalaking salita, walang dramatikong eksena. Tanging ang mahigpit na yakap ng maliliit na braso sa kanyang leeg, ang amoy araw na buhok ng kanyang anak, at ang paulit-ulit na bulong na, I missed you, Mommy. I missed you so much. Sa mga sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng luha ay nagkaroon ng halaga. Binuhat niya ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang buo siya. Ang balita tungkol sa mga Monte Carlo ay mabilis na kumalat na parang apoy. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sinaya sa kanyang silid, pinanood ni Luningning ang balita. Ang dating dambuhalang Monte Carlo Empire ay opisyal nang nagdeklara ng pagkalugi. Ang mga ari-arian nito ay unti-unting kinukumpiska para bayaran ang mga utang at ang pinsalang idinulot nito sa pamilya Dimakulangan. Si Don Apo Agusan ay nananatiling nasa kritikal na kondisyon sa ospital, isang buhay na estatwa ng kanyang sariling kasakiman. Si Mayona naman ay hinatulan ng pagkabilanggo dahil sa perjury at pamimintang. Isang umaga, gumawa si Luningning ng isang desisyong hindi niya inaasahan. Nagpaalam siya kay Bantayog na may pupuntahan lang siyang mahalaga. Ang bilangguan ay isang lugar na malamig at walang kulay. Isang malaking kaibahan sa marangyang mundo na minsan niyang ginawalan. Sa likod ng isang makapal na salamin sa visitation area, nakita niya si Raja. Pumayat ito. Ang dating kumpiyansa at yabang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong pagtingin.
Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang unipormeng kulay kahel. Umupo si Luningning sa tapat niya. Matagal silang hindi nagsalita. Si Raja ang unang bumasag sa katahimikan. "Salamat sa pagdalaw," sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig. "Bakit mo ginawa yon, Raja?" tanong ni Luningning. Hindi para manumbat, kundi para maintindihan. "Bakit ka umamin?" Tumingin si Raja sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. "Dahil pagod na ako, Ning. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong maging anino ng tatay ko. Nang makita ko si Sinaya na umiiyak gabi-gabi, doon ko naintindihan. Ang lahat ng perang nakuha namin, ang lahat ng kapangyarihan, wala palang halaga kung ang kapalit ay ang mga luha ng sarili mong anak." Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising matagal nang naipon. Patawad. Patawad sa lahat. Tinitigan siya ni Luningning. Ang galit na minsan niyang naramdaman ay wala na. Ang sakit ay naroon pa. Ngunit ito'y isang peklat na lamang, hindi na isang bukas na sugat. "Hindi na mahalaga kung patatawarin kita, Raja," mahinahon niyang sabi. "Ang mahalaga, pinalaya ko na ang sarili ko. Pinalaya ko na ang sarili ko sa galit, sa sakit, at sa alaala ng babaeng minsan mong winasak." Tumayo siya. "Sana, sa paglipas ng panahon, mapalaya mo rin ang sarili mo." Umalis si Luningning sa lugar na yon na may gaan sa kanyang dibdib. Isang kabanata ng kanyang buhay ang opisyal ng nagsara. Sa labas, naghihintay sa kanya si Bantayog, nakasandal sa kanyang sasakyan. Hindi ito nagtanong, naghintay lang ito. Sumakay si Luningning at sa unang pagkakataon, siya ang kusang humawak sa kamay nito. Sa biyahe pa uwi, habang mahimbing na natutulog si Sinaya sa car seat sa likod, isang komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. "Malapit nang matapos ang lahat," sabi ni Luningning. Tumango si Bantayog. "Halos." Huminto ito saglit bago magpatuloy. "Luningning, pagkatapos maayos ang lahat ng papeles para sa lupa ng pamilya ko, kailangan ko munang umalis." Napatingin si Luningning sa kanya. Isang maliit na kaba ang muling gumapang sa kanyang puso. "Umalis? Saan ka pupunta?" "Kailangan kong ayusin ang lahat sa tama at legal na paraan," paliwanag niya. "Ibabalik ko ang nararapat sa mga taong tinulungan ng lolo ko noon. Itatayo ko ulit ang pundasyon na sinira nila. May mga bagay na kailangan kong gawin para sa kanila, para sa sarili ko." Ang takot na muling maiwan ay bumisita sa isip ni Luningning. Ngunit nang tignan niya ang determinasyon sa mga mata ni Bantayog, naintindihan niya. Hindi ito pag-alis, ito ay pagbuo. "Babalik ka ba?" mahina niyang tanong. Inabot ni Bantayog ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na puno ng pangako. "Palagi akong babalik sa'yo. Ikaw ang uuwian ko." 1 taon. Kay bilis lumipas ng 1 taon. 1 taon ng paghilom, pagbangon, at pagtuklas muli sa sarili. Nakatayo si Luningning sa dalampasigan ng Baryo Amihan. Ang kanyang mga paay nakalubog sa mamasa-masang buhangin. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Ilang metro mula sa kanya, ang 6 na taong gulang na si Sinaya ay masayang tumatawa habang hinahabol ang maliliit na alimango na nagtatakbuhan pabalik sa dagat. Ang tawa ng kanyang anak na sinasabayan ng ugong ng mga alon, ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ito ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nabibili ng pera, hindi matatagpuan sa loob ng mga mansyon, at hindi maipagkakait ng sinuman. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanyang assistant. "Ma'am Ning, congratulations po! Ang grand opening ng ating bagong branch sa Cebu. Sold out po ang buong Pagbangon Collection sa unang araw pa lang. You're trending nationwide!
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Salamat sa balita, Ana. Ipagpatuloy niyo lang ang magandang trabaho. Congratulations po ulit, ma'am. You deserve all the success. Ibinaba niya ang tawag at ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. Ang tagumpay ay matamis, isang patunay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, alam niya sa kanyang puso na ang tunay niyang tagumpay ay hindi ang mga alahas o ang mga numero sa kanyang bank account. Ang tunay niyang tagumpay ay ang batang masayang tumatakbo sa dalampasigan, malaya sa anumang anino ng nakaraan. Habang malalim ang kanyang iniisip, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang pamilyar na anino na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Bantayog di Makulangan. Ang kanyang buhok ay bahagyang hinahangin. Ang kanyang suot ay simpleng puting polo at pantalon. Wala na ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Wala na ang anino ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito'y puno ng isang pamilyar na init, isang pangungulila na sa wakas ay natapos na. Tayo. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Luningning. Ngumiti si Bantayog, isang ngiting nagpaliwanag sa buong dalampasigan. Hindi mo naman siguro inakala na dito mo ako makikita. Tumakbo si Luningning patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng paghihintay ay naglaho sa isang iglap. Naramdaman niya ang pagganti nito ng yakap. Isang yakap na nagsasabing, nandito na ako. Akala ko, shhh, bulong ni Bantayog. Sinabi ko sa'yo, di ba? Palagi akong babalik. Humiwalay sila sa pagkakayakap, ngunit ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak. Natapos ko na ang dapat kong tapusin, sabi niya. Ang hustisya para sa pamilya ko na ibigay na. Ang mga lupa na isauli na sa mga tamang tao. Malinis na ang lahat ning, malayaan na ako. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang mga matay puno ng isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang batas. Bumalik ako. Pagpapatuloy niya, dahil may isa pa akong kailangang buuin, ang kinabukasan ko. Hinaplos niya ang pisngi ni Luningning. Ang kinabukasan natin, bumalik ako. Dahil kayo ni Sinaya ang tahanan ko. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng puso ni Luningning na nag-aalangan pa ay tuluyan ng nabuo. Mami! Sigaw ni Sinaya, tumatakbo palapit sa kanila. Napahinto ito nang makita si Bantayog, ngunit isang malaking nangiti ang agad na sumilay sa mukha nito. Tito Tayo, you're back! Lumuhod si Bantayog para magpantay sila ng bata. Oo, bumalik na si Tito Tayo at hindi na ako aalis. Ginulo niya ang buhok ni Sinaya at ang tawa ng bata ay sumali sa himig ng karagatan. Tumayo si Bantayog at inilahad ang isang kamay kay Luningning at ang isa naman kay Sinaya. Sabay-sabay silang naglakad sa dalampasigan, palayo sa papalubog na araw, ngunit pasalubong sa isang bagong umaga. Habang hawak niya ang mga kamay ng dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, lumingon si Luningning sa kanilang mga yapak na naiwan sa buhangin. Mga marka ng isang mahirap na paglalakbay, ngunit isang paglalakbay na nagdala sa kanila sa wakas, sa lugar kung saan sila tunay na nararapat. Sa isang tahanang binuo hindi ng semento, kundi ng pagmamahal, katatagan, at isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang kwento ng pagbangon mula sa abo. At pagpapatunay na ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kapayapaan ng puso at ang kaligayahang natagpuan sa piling ng mga tunay na nagmamahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba.
Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,